So yun na nga ano, for today's video is mamamasyal ho tayo or ipapasyal ko kayo. Isasama ko kayo sa aking pamamasyal dito paglalakad-lakad within the heart of city of Tagum or within the heart of Tagum City. Which is ito nga located yung ano, mga kalye no, na nakapangalan sa mga bayani ng Pilipinas. Mabini, Rizal, Mabini, Quezon, Osmeña, mga ganun no, ng mga streets. And yun, Old City Hall, tapos na ngayon ay Tagum City Cultural Center na siya. Tapos ito yung parke na bago na yung hitsura no, 2014 hindi naman to ganito dati, pero ngayon iba na siya no, iba na yung setup, iba na yung landscape ng lugar. So mas pinataasan siya. So skate park, hindi lang pampamilya, pwede rin pang sports, di ba? So maraming purpose ang Tagum City Park na to dito. So ito yung papasyalan ho natin, ituturo ko kayo dito. Tapos kakain tayo doon sa kahit saan tayo pwedeng makapag-decide na kumain. So ito yung original na ano pala dito, setup, or ito yung original na design or yung parke talaga dati dito sa area na to. Yan, upuan, tambayan ng mga estudyante, mga boarders no, mga nangungupahan, mga estudyanteng may mga from nangungupahan diyan sa area na yan. Tapos dito sila mapapahinga, banding-banding, gathering no, sa mga kasamahan, kakilala, mga kaibigan, kaklase. Tapos itong area na to dati ginaganapan to ng ano, dito ginaganap yung mga competition. Maliban sa meron silang trade center. So meron din silang ano, park or stage, yan. Humble stage. So yun lang, bali mamamasyal ho tayo dito. Lalakad ho tayo sa mga kalye nila kung saan may mga paninda. At nang makikita ho natin kung ano nga ba yung mga pwedeng bilhin mga pagkain, kunyari magugutom o maabutan tayo ng ano, tagutom sa area, sa lugar. Quick yan ano, so common, I mean ano, it's a Filipino thing talaga, quick mga toknening, shumay, isaw. So quick tour lang tayo dito ha sa ano, Tagum City, heart of Tagum City. May mga kumakain, sisig, may kumakain ng ano yun, mga pizza, fries. Sa unahan nito is University of Mindanao Tagum Branch. Okay, so dito tayo para tutumbukin ho natin yung ano, mga night market nila, yung mga isawan or mga barbecuehan. So parang gusto ko sanang kumain ng mga inasal, pero ano na lang no, tsaka na lang. Lagi namang may mga inasal kahit saan ka mapunta. Pero baka kasi yung mga pagkain dito sa Tagum City, mga inasal nila, chicken inasal, baka iba no, ang lasa kumpara sa mga inasal na napupuntahan natin sa Pilipinas. So, baka mag-iiwan siya ng ano, kakaibang memory sa atin, experience. So meron na rin 7-Eleven. So 2014 ako nakatira sa lugar. So yun yung time na medyo nakakabisado ko yung ano, mga establishments and structures dito sa area. So ito bago lang to, 7-Eleven. Wala yan 2014. Tama ba? O, parang wala nga yan. Hindi pa uso yung 7-Eleven sa Davao Region that time. Hamloy Coffee, wala rin yan. Tapos meron parang internet cafe dito dati, internet shop. Tapos doon naman sa unahan, net cafe. Pero yung mga net cafe, mga internet cafe na yun na tinutukoy ko, ano yan that's sa 2006, 2007, 2008. So 2014 hindi na uso yung ano masyado, yung mga net cafe. Kasi halos lahat naka-Android phone. Meron na sariling internet no. So kung mayroon mga pupunta ng mga net shop, yan na yung magpapagawa ng ano, siguro magpapaprint out, 'di ba, ng mga files. Iba naman ay maglalaro no, mga gamers. Hindi ko alam kung anong kalye na to dito. Basta sure ako sa ito, Osmeña. Doon sa kabila, Mabini, yung ating pinuntahan una. Tapos sa unahan nito is Rizal Street. Which is common ho talaga yan no. Pag sinabing Rizal Street, nasa harap talaga madalas no. Kung hindi man all of the time. So most of the time nasa harap ng City Hall entrance ang Rizal Street.
STI College. Asa na yun? Nawala. Ah, yun pala, STI College. See what hunger made us do. Time check, alas 9 na pero busy pa rin ang mga tao, no? Kakaluto. Yung mga tindahan ng mga stalls busy pa rin sa kakaluto ng mga pagkain. Kasi meron pa rin mga taong namimilit kumakain, no? That's why. Sa iba kasing mga syudad, gantong oras wala nang tao. Wala nang namamasyal, wala nang kumakain masyado. Tansya ko nga mas daig pa ng ng Tagum City ang City Hall of Davao City. Sa City Hall speaking. Oh, kasi gantong oras alas 9 na, mag-aalas 10 na, pero itong Tagum City napakatao pa ring lugar. Matao pa din. Marami pa ring mga makain, may mga pasahero, may mga namamasada, may mga nagluluto pa rin, no. Samantalang sa Davao City gantong oras wala na, tahimik na, madilim na. Uwian na. 'Di ba? So, Tagum City Cultural Building or Office. PTV. Ang PTV is ano siya, 'di ba? State media. State running media, tama ba? So, dito naman na area, yung mga makikita natin dito, mga mani. So, quick tour and vlog lang ho tayo dito. Mangga. Sarap. Kaso gabi na, no? Impacho. Rizal Street, Tagum City. Yan, hanggang dulo nito ay parehas na yung paninda, no? Prutas, mangga, bayabas, papaya, pinya, mani. So, okay tayo dito. Balik tayo doon sa area sa may doon, no? Sa may Mang Inasal, tapos papuntang trade. Or pwede rin na tayo dito, dito na tayo diretso. Pwede naman ditong dadaan siguro. Ay, mga mga sapatusan, mga RTW ang mga paninda naman dito na area. Di ba? Nakamiss lang, no? Tagum City. So, sa mga hindi na nakauwi years ago sa Tagum City, so ito na lang, panoorin niyo na lang panoorin niyo na lang muna itong ginawa nating pag-iikot dito. Yung ating vlog, tour, review, tour and vlogs. Sa unahan mayroong Pinongs. Davao City, original talaga yan, Davao Region, Pinongs. Okay, so anong kalito dito? Anong street? Wala tayong nabasa. Wala tayong nakita. So, diretso na tayo dito. Sana pwedeng mag-entry. Baka exit. Pwede pala. Yan, entry. May pumapasok na mga tao. Entry and exit. Yan, sapatos. Wow, 150 lang, Sapatos ko, bili ko nito 500 sa San Pedro Street. Okay. Uy, siksikan, daming tao. So, ano sila, night market, tapos since hindi naman sila pahaba kagaya sa Rojas night market natin na pahaba, no? Tapos per block, pagkainan, massage, RTW. So dito naman parang per kalye yata. So dito na kalye, dito na street. Ano sila, more on or exclusive for dry goods. RTW, sapatos, ganon, mga SIM, tawag nito, mga cellphone accessories.
So ang mga target na ano nila dito, mga customer, syempre mga taga kalapit probinsya lang din nila. Davao Oriental, that's Banay-Banay. Mati, layo na yata ng Mati. So Davao de Oro. So Davao de Oro talagang pinakamalaking contributor sa Tagum City revenue. Kasi nga mga natatrabaho sa Davao de Oro, mga abantero kung tawagin, mga small miners and big mining company. So mga empleyado nila kapag sharing, maghahatian yan. Magkano ba ang high grade sharing sa may mga kakilala dyan na nagtatrabaho sa mining company, mga abantero. Kasi ako, as far as I know, pinakamaliit yung 95,000 pesos na sharing para sa high grade. Pinakaano na yun pinakatumal na yun. Mostly 150 to 100,000 per ang sharing per head. And okay, so tama nga hanggang sa pinakadulo nito. Parang mas mataas yata ngayon ang mas mahaba ang night market nila. Ibig ko sabihin mahaba yung cover nung linya ng mga pwestuhan. So, ibig sabihin, marami talagang namimili, So, kaya mas dinadagdagan pang mga pwesto. Mas dinadagdagan yung area para gawing night market pag gabi. Siyempre, night market nga. May magandang dito, bag. Okay, so dito tayo diretso doon. Ang pala, trade center na patato dito. Trade center. Pwede pa yatang pumasok. Tayo natin mamaya. So, balik tayo dito. U-turn. RTWs. So dito naman na area pagkainan. Tama ba? Hindi pa rin hindi pa pala. Ayun na, pagkainan na pala. So food trip to dito. Food strips or food street, ganon. So dito na mapapunta ang Pilot Elementary School. Ganon din ang mga RTWs. Diba? Inikot natin ang napakasimple, humble place of Tagum City, heart of the city of Tagum, di ba? Simple but terrible, di ba? Millions nito ang nito, revenue. So ito na yung pagkainan nasa labas ng trade center. Dati ang mga restaurants, mga kainan, meron sa labas, meron din sa loob. Pero syempre, tatalunin ka talaga kapag meron kang stall sa loob ganitong oras, tapos meron sa labas. So mas pipiliin talaga ng mga tao na dito kakain sa labas kasi mas maganda ang experience, literal na kumain sa labas. Ganda pa ng boses ang street basker. So City of Tagum, yan ang nakalagay. City of Tagum Trade and Cultural Center. So dito may mga hilot. Hindi ko alam magkano hilot dito. So pag dediretso natin ito hanggang doon, pagkainan pa rin, mga food stalls. Pero dito, yan, masahe. Pasok man tayo na sa trade. Reflexologist. So dito ginaganap naman dati ang mga, yun na nga, basta marami event, kung hindi man, meron dun sa entablado, sa stage, dun sa likod ng Old City Hall building, at meron din dito. So itong area na to dito, mas safer, mas maganda to dito na held yung mga pa-events nila, kasi meron siyang roofing, So ulan at init, so pwede kang sumilong dito, pwede kang mag-held ng event dito. Pinaka safest. Yun nga lang, konti lang yung magiging audience kasi nga maliit lang yung space. I mean malaki na rin to kahit paano. At least meron silang cultural center, events, place or activity area na mayroong roofing na yun nga pwede siyang mag-shade or shield against the light of sun or sun rays or minsan sa ulan. Tapos minsan naman doon lang sa sa mga stalls, sa gilid ng stalls nakatayo ang mga tao. Tapos may mga upuan to dati dito sa area. Ngayon wala na, na pwedeng uupo, tatambay.
Basta dati, maraming tambayan itong Tagum City dito. Tambayan to dito ng mga tao, mga estudyante, karamihan talaga. Kasi Tagum City, parang small town lang naman talaga ang Tagum City nung araw. Kumbaga, City Hall, eto, yung sentro, heart of the city, tapos mga residential na, 'di ba? Mga bahay-bahay. So ngayon medyo dumami na yung mga residential area, mga subdivisions, marami na mga naipatay yung bagong mga villages dito sa Tagum City kasi nga dumadami yung yung population, no? So maganda rin to, business opportunity, maraming mga investors. So nadadagdagan yung mga empleyado, tao, yun mismo, no? Kaya mas lumawak ang urbanization ng Tagum City. So wala nang tao syempre, alas 9 na eh. 'Di ba? So closing remarks na. So ngayon tatagos na lang tayo dito sa kabilang entrance and exit. Although marami naman tong exit and entrance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, no? Meron silang dito, 6 na lagusan. Pero syempre dalawa lang yung pinaka main entrance and exit ng kunyari may mga sasakyan. So dito. At saka doon sa kanina, yung pinasukan ho natin. So dati, ito talaga yung pinakasentro, no, ng Tagum City. Mga tao namamasyal, nagpapahinga, nagdi-date. Ngayon, mayroon ng New City Hall, which is maganda rin ang area. May mga pagkain din available. Okay, Pereira's Building, Rojas Street, Tagum City. Okay. Rojas Street na to dito, tapos sa unahan naman ay Pioneer Avenue. So kaya nakalagay ang Starbucks. Meron bang Starbucks dito? Parang nabasa ko yun, o baka soon to open pa lang or soon to rise. So dito na area, wala na masyadong natitinda. So dyan naman ay palengke, wheat market, mga isdaan. Tapos meron pang dyan, mantols. Iwan ko lang kung bukas pa ba yung mantols. Galing ng mantols dati yung kanin, 3 pesos. Tapos yung humba, 12 city. Basta grabe ang mura, 10, parang gano'n, no? 10 piso or 15 pesos ba yung yung humba. Pork eater pa ako noon humba. Sarap, yung napakalambot kasi ang pinakamasarap na humba, yung malambot, di ba? Na parang pagkanguya mo, parang kusa na lang siyang natutunaw sa iyong dila. It melts in your mouth. Okay, so pag ang dulo naman ito, tagos tayo nito sa may Sobrecari Street. O nga, no, sino ba si Sobrecari? Bakit nila yata sikat ang Sobrecari Street, no? Merong Sobrecari sa Davao, meron din sa Tagum. So wheat market, tapos prutasan. So durian. Ang durian sa Davao, 50 pesos yung pinaka pangit na quality. 80, 90. O saan nga variety ito? Oo, bagag unod may gliso. Bagag unod gamay gliso, ang kob, ang puyat. Wala kay puyat. O saan siya? Arancilio Gatason. Okay. Pila siya? 80 ay. 80, 90. So kaon sa siguro ko. So sa amo 50, pero wala na, pa-reject na. 120 na. Davao. 120 na. So murag undang namin may kaog durian. What ay lami. Mahal naman. Oo, Davao. Sige ta, agi na sa ko. Mana day durian dito? Nagod gyapon pero mo lagi ka ng minus na ba ni hit na. Oo, 120 na. Gahapon nakapat ko 50 nya, last item na daw to, last na stocks. So karon 120 na ilang baligya. So diretso lang ta. Puntahan natin yung sinasabi ko sa inyong Mantols restaurant. Oh, Lanzones. Wheat market, ito yun ang public market nila dito. Wheat market, isdaan, karnihan. Maliit lang naman na palengke. Kumbaga para lang siya, outlet. Yung talagang pinakapalengke ng Tagum City doon. Malaki, malapit lang din, gilid, tabi. Magkalapit lang sa bus terminal. Okay, malapit na tayo makaapak sa Sobrecari Street.
isa to sa may pinakamahabang street sa Tagum City. Tama ba? Pinakamahabang kalye. Pwede, no? Tapos ang ano naman ito, extension ay Davao Woods or ano, Davao Woods or Ganti Road. Yan, unahan nun. 'Di ba may traffic light Yung may traffic light na yan. So sa unahan yan ay hindi na siya Sobrecari Street, kundi ano na siya, Davao Woods. Lumang pangalan pero officially ang kanyang pangalan ay Ganti Road of Tagum. Okay. So ito na yung Sobrecari Street tapos Pilot Elementary School. And Mantols, punta rin yung Mantols. Buhay pa. Galing, no? Galing. Andiyan pa rin si Mantols. So ito ang gasoline station to dati. Ano to Bumblebee, parang gano'n, no? Ngayon ano na siya? Gas, Petrogas. So si Petrogas ay parang sikat yata si Petrogas ngayon, no? Marami siyang branches. And Rojas Public Market. Ayan, Mantols. Ayun, buhay pa. Nice one. Oh, mga taga-Tagum City. Ikaw ba taga-Tagum? Ikaw ba ay matagal ding naninirahan sa lugar na to dito? Ikaw ba naka-experience ng kumain dito dati? Yan, Mantols Food House. Ang kanin 3 pesos, ang humba di ako sure pero hindi siya umabot ng 20. Basta nasa 15 or 12, ganun ang humba. Napakasarap. Ayan, Mantols Food House. Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? At ito naman, Third Food House, parang bago lang to. Ito talaga pinaka-original na food house sa lugar. Mantols. Okay, tapos sa unahan ito, merong sa unahan ay Pioneer Avenue. Ito pala, Pioneer ang pinakamahaba, pinakamataas na kalye sa Tagum City kasi hanggang ano yan sa may Mankilam, sa may Kapitolyo. Puntahan na natin konti, sandali. Tapos meron diyang yung parang Novo Unitap na country. Basta parang siya, parang grocery shopping na China. Ayos, no? Naikutan na natin to kahit paano. Itong area na to dito, Sobrecari Street. Mantols talaga no? Bidang bida si Mantols. Ito parang Misa Street. Tama ba? Misa Street. Okay. Okay, meron ulit na 7-Eleven dito. Tsaka itong kabila naman, Davao Woods. Diyan matatagpuan yung kaya siya tinawag na Davao Woods kasi mga mga wood products, di ba? Pintahan ng mga lumber, ganun, mga coco lumber. Kung sa atin ay carpenter and Arcastillo. So dito naman sa kanila Ganti Road. Dito ka bibili ng mga nipahat or mga nipa. Bibili ka ng mga lumber. Kalimutan ko na pangalan sa dito Parang shopping center. Diba? Ganti Road. Ito yung Pioneer Avenue. So may kahabaan to, no? Hanggang sa may Kapitolyo. Hanggang East College. Tapos ito yung itong Pioneer Avenue na to, diretso to hanggang Asuncion. Ito na rin yung way papuntang Laak, papuntang Kapalong, Talaingod. Sawata, pwede, no? Pwede Sawata. Pwede rin Sawata. Tama ba? Tama, Sawata nga, San Isidro. Parang way ng Sawata is dadaan sa intersection sa may Laak. So Sawata is talaga yan, ang kanyang official name ay San Isidro, Davao del Norte. Parang boundary siya ng Laak, Davao de Oro. Okay. 7-Eleven. Tapos ito yung Gaisano Tagum. Okay. Muntik ko nang nakalimutan na meron palang Gaisano Tagum. Gaisano Center, luma lang yan. Ewan ko kung open pa ba yan. Sana open pa para mapuntahan natin at ma-tour, ma-vlog. So sa unahan naman ito, Pioneer Avenue din makikita yung GS Gaisano. Tama ba?
Tama ba? Pioneer ba yun yung GS Gaisano? Anyway, minsan babalik tayo ng araw, no? Para mas marami tayong maiikutan, mapupuntahan. So ang pangalan nakita natin dito, Olwin. Olwin, Tagum. So di ko na alam, basta parang may country something yan na pangalan sana. Pero wala tayong nakita. So anyway, move on tayo dito. Basta ito yung way, Pioneer Avenue pa, diretso hanggang ano to, Santo Tomas. Hindi pala. Kapalong, Asuncion muna, tapos Asuncion, dyan yung boundary, parang kilometer 0 kung tawagin nila, na papuntang Laak pa right. Sawata muna, San Isidro crossing, tapos Laak. Tapos kapag right side, Laak and Sawata. Tapos kung pa left side ka naman ay dire-diretso kang hanggang sa may Kapalong. Di ba? Kapalong. Tapos unahan ng Kapalong ay Talaingod. Tapos pa right side ka ulit, pa left side ka ulit, papuntang Santo Tomas, Davao del Norte. Tapos Alihal, Duhali. Tama, Duhali. Tapos yun Carmen, Panabo, Davao City ulit. So doon mo makikita yung Sea of Banana Plantation sa area na yon. Anyway, so balik tayo dito sa area na to, Pioneer. Lalakarin natin to dito hanggang sa balik ulit tayo doon sa may trade area, trade center. Meron akong soaking dito, bilihan ng mga cellphone accessories. Ewan ko kung andyan pa siya, existing. Dito rin ako nagpapaburn ng mga CD, nagpapadownload ng mga kanta sa ating 1 GB na 1 gig 1 gigabyte na memory card. Tagal na no. Gaisano of Tagum, iwan ko na kung open pa ba to o sarado. Sarado na, like pag-araw, no? Meron pa kayang dito, nag-grocery. Okay, open pa, no? So tingnan natin, may mga gwardiya nakabantay. So open pa pala. Operational pa rin itong Gaisano Mall of Tagum. Gaisano Mall of Tagum. So minsan i-vlog natin to dito, kasabay kay kaya JS Gaisano Tagum. Ayos. Memories bring back you. So yun lang, no? Talagang masasabi natin napaka progressive ni Tagum City. Dire-diretso yung kanyang pag-progress, no? Thriving city. Hindi lang population yung tumaas, maging yung kanilang progress, di ba? Makikita naman natin sa mga structures, sa mga facilities nila. Talagang ginalingan, mas ginandahan palalo. So Pioneer Avenue, ito naman ay yung kanina, no, tagos sa may McDonald area, Bang Inasal. Tama ba? Ay hindi pala. Pinongs pala. Tapos ito trade center sa likod nito area. Pero sige, dito na tayo, entry. So pasensya na, hindi ko alam kung may Starbucks ba dito kasi wala nga tayong internet. So ang pangit ng internet sa Tagum City pala pagka dito user. So, sa mga taga Tagum dyan na nanonood nito, ano bang malakas na network dito, no? So is it Globe, Touch Mobile, Sun Cellular, Token Text or Smart Body? Kasi ako dito user, pero ito walang internet. Naka naman siya, naka 5G. Pero bakit ang bagal? Okay. So since naka 5G na yung natin, internet with 2 bars, tingnan natin kung meron na bang dito available na Starbucks. Oh, wala talaga, walang network. Sign in to Wi-Fi network. Galaxy E55. So wala, no? Wala talaga. So ibig sabihin walang internet. Hindi tayo makapagbukas ng Google Maps para ma-search natin itong si Starbucks, Tagum City. Okay, so parang unti-unti nang nawawala ang mga tao. Kumukunti na lang sila. Tapos balik ulit tayo dun sa
Parang gusto ko sa Pioneer, pero parang wala na yata. Parang di na matao. Tanong natin yung gwardiya. Okay, so yun ang negative. Tinanong na natin yung yung si issue. Wala daw. Walang Starbucks. Tapos yung Pioneer na night market hindi na existing. Is this existing? No? So dito na natin kakain. Try natin. So ayaw ko mga inasal or mag-McDonald kasi gusto kong ma-experience yung nila dito, yung night market na kainan. Oh, marami ding maganda sa Tagum. Okay, paikot-ikot lang tayo dito. Balikan natin yung food stalls para makapag hanap na tayo ng pwedeng makain. Gutom na rin O ito na. Tingnan natin yung mga pagkain ino-offer nila. Okay, pork. Okay. So, pas tayo sa maraming pork. Okay, ano meron dito? 15 pesos. Ano yan? Pinutos rice. Sa ano to dito? Mga ang tawag dyan? Pastel. Dito naman yung mga barbecue. Sige. Pass lang muna sa mga barbecue. Okay na ba tayo dito? Mga Tagumeños? Okay na ba tayo? Naipasyal ko na ba kayo? Sapat na ba yung natin? Tour? Pag-iikot sa lugar para makapag-vlog, makapag-tour, pasilip para sa mga matagal lang nawalay or nawala sa Tagum City. Ibig sabihin matagal lang hindi nakauwi or nakabisi naman lang sa Tagum City. Christian Barbecue. Okay. Heavens or Ravens Barbecue, Domingos Barbecue. Parang goods to dito. Okay, thank you. Okay, so hanap. Ano to? Parang okay, so di tayo nakatagpo ng talagang destined na barbecuehan para sa atin. Oh, dami pa dito. May mga sabaw-sabaw. Mamaya try natin tahan. Mga seafood naman dun sa kabila. Okay, dito muna tayo. Okay, barbecue nga lahat dito, no? Only rice, free coke. Paris naman to dito. Dato Lechon Paris. Okay, pork. 'Di ba? Ito yung struggle nating mga non-pork eater. 'Di ba? Although may mga din naman mga makakainan pero siyempre hirap talagang makapag-explore. Barbecues Grill. Sa unahan naman ay ano yun? Coffee. Buffalo Avenue. So wala tayong nakitang dito. Swak sa ating panlasa, sa ating taste buds. So dito tayo sa unahan, baka pwede. Yan, lechon baboy. Di na kain ng lechon baboy pero syempre talagang nakakatakam. Kalami. Per kilo ni Dad? Per kilo?
750 ang kilo. 750 pag inana. 375, ano, 150. 60 na yung green. Ay, 150 ng green, 60 ang orange. Ay, kanina lang. Isa na ito. Isa ka orange. 60 ang orange, 150 ang green, 750 ang kilo. So, balikan natin, fast track ho tayo. 2006, 2007, siyempre sa kapitbahay natin. That time is ano pa no, pork eater pa tayo noon. That time, merong pinapautang na lechong baboy sa kapitbahay. Bali, isang linggo ang bayad. Kumbaga, uutang ka ng linggo, babayaran mo rin ng Sabado or Linggo. O, Sabado pala. So, pang kilo no is 300 pesos. Kalahati. Siyempre, ako lang ang kumakain mag-isa. So, 75 pesos yung 1/4. So, ibig sabihin, that's 2006, matagal na, no? Magti-20 years ago, so sobrang laki ng itinubo. Magkano ba? From 300 to 750. So, tumubo ng 450. So, ilang percent yun? 120%, no? Ang itinaas. So, ito yung mga pork center. Oh, lechon. Galing. Ayos, no? Hindi man tayo nakakain dito, nakakatuwa lang talaga tingnan yung mga siniserve na pagkain yan. Sisig. Yan, no? Yummy. Ice cream good. Okay, proceed. Free sabaw. So, dito na area, pawang mga lechon baboy yung siniserve dito. Pares, sisig. So, more on pork. Only rice. Sisling, dinakdakan. Dito naman mga fried chicken. Baka dito tayo pupulutin, pero syempre naalala ko tuloy yung chicken joy ni Diwata. Ito yung pricing, 109 yung only rice. Paa. Okay. Quarter. Pinakamahal sa quarter. Ito yung quarter. Okay. So, sana Diwata Pares meron din sa Davao, no? Yung chicken joy ni Diwata. Sarap nun. The best talagang no, panalo. Hindi ka lugi sa 120 pesos na only rice with soft drinks. So, proceed na tayo doon sa seafoods area. Ang ending, mang inasal. Pansit. Okay, sana nagustuhan nyo itong natin, paggagala sa lugar. Inikot natin, yung downtown area ng Tagum City. So, okay. 200 250 pesos pero siya. Parang nasa siguro na mga 400 grams or 300 grams. Yun. Ayos May pa Shipboy logo sila dito. Bismarck, tagal na si Bismarck, no? Andyan pa rin siya hanggang ngayon. Dodong Natives Chicken. So, grabe. Good luck na lang at tinapatan sila ni Mang Inasal. Mang Inasal sa unahan. Tapos dito naman ay mga manok chicken inasal. Okay, so meron na tayong napusuan na kainin, no? So ang aking nakita ay tuna. Makakabili tayo ng for as low as 100 pesos. Yun nga lang ang pinagkaiba. At dito na maganda sana to dito kaso nga lang ay saan siya? Manok. Ito yung kalahian sa naikuan na ay kanio color o wala. Kaya sir, presko na isa sir. Presko. Kana gidapuan na. Pila man Shite. City ka na Siyempre sila. okay.
Okay. Dilapuhan. Pila ka tayo? Ha? 15. Og naa sila'y puso. Tay pilang puso? Ha? Tag 10. Kunya atay tag pilang atay. Pwede pa tosta ko ring ano atay ha. Tosta ba kanang ano kanang toasted ba kanang as in luto gud kay siya ba. Bahalag semi pagod. Sedang ha. Dalaw. Diri ra kaon. Tag-jis ang ano no, kanon, yung ano, puso. Unya isaw. Parang gusto ko mag-isaw. Tag pila ka na isaw gari? 7 to 20. So discount og piso. Kana. Diri ara ko kaon. Unya kani. Paluto kani oh, isa. O kana lang. Take-out no? Oo. So unsay kalahi ilalagay kanay pula inyo hawala. Ha? Pula ilaha dito ang ano chicken. Ay, lahi man to lang mo rin eh. Ah, okay. Coloring. Imo sa pati mo. Tuyo lang. Ah, toyo. Pila kang isa? 15. 15 kani. 15 yan mo. So toyo lang gid siya. Tuyo blamas. Toyo raglamas. Sige, pati na daw isa. Dara oh. Take-out niya 65. Okay. Oh sige. Kanang ano, kamo na'y bahala. Basta lami. Okay, so tapos na tayo dito. We're done no sa ating pag-iikot. So mula doon sa pinakalikod ng ano cultural center hanggang dito tayo naabutan no ng talagang decision making ho tayo dito na kumain. So kakain tayo ng puso. Ang galing lang. So bakit ko napili dito kumain kasi nga may puso sila oh. So lakas maka vintage ang style, di ba? All right. So sana nagustuhan yung ano natin paggagala, pag-iikot sa lugar.